Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro nito sa layong humigit kumulang 1,800 kilometro sa silangan ng Visayas. Maliit pa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Inaasahang kikilos ito pakanluran sa mga susunod na mga oras bago unti-unting liliko pahilaga. Dahil dito, mananatili itong malayo sa ating bansa at wala itong direktang epekto sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy na umiiral ang southwest monsoon. Makikita sa pinakahuling satellite image ang mga kaulapan sa kanlurang bahagi ng bansa, na karamihan ay mga nimbostratus clouds na karaniwang kaugnay ng epekto ng habagat. Sa kasalukuyan, patuloy na nakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, nakararanas na ng mga pag-ulan ang kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Sa kabilang banda, sa malaking bahagi ng Mindanao at sa gitna at silangang bahagi ng Luzon at Visayas, inaasahang mababawasan na ang mga pag-ulan at unti-unting gaganda ang lagay ng panahon kumpara sa mga nakaraang araw. Para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, inaasahang mababawasan na ang mga pag-ulan sa silangang bahagi ng rehiyon. Gayunpaman, mananatiling mataas ang posibilidad ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm sa kanlurang bahagi ng Luzon dulot pa rin ng habagat. Kabilang dito ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, karamihan ng Calabarzon at Mimaropa. Posible pa ring makaranas ng pag-ulan sa mga lugar na ito at maaaring manatiling maulap ang kalangitan sa buong araw. Gayunpaman, hindi na inaasahang magiging kasing lakas ng mga pag-ulang naranasan nitong mga nakalipas na araw. Sa natitirang bahagi ng Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, at Bicol Region, inaasahan ang mas magandang lagay ng panahon. Gayunpaman, nananatili pa rin ang posibilidad ng biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao, magpapatuloy rin ang pagbuti ng lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Visayas. Sa Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Samantala, sa Palawan ay magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Dahil dito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging alerto sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala nang nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at mga maglalayag na mag-ingat, lalo na sa seaboard ng Northern Luzon at sa western seaboard ng Central at Southern Luzon, kung saan inaasahan pa rin ang katamtaman hanggang maalon na karagatan. Mula Martes hanggang Huwebes, inaasahang magpapatuloy ang generally fair weather sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy pa ring makaapekto ang hanging habagat sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, Baguio, at Legazpi, ngunit hindi na inaasahan ang malalakas o tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa halip, magiging isolated na lamang ang mga pag-ulan at localized thunderstorms. Ganon din ang magiging lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, kung saan inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng karaniwang mga pag-ulan o thunderstorms, lalo na tuwing hapon hanggang gabi.